my beloved Boss Mike Cervera. Mula na ng Armed Forces Chief ang paghahanda ng Northern Luzon Command sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng China at Taiwan. Nako, eto pala yan, no? Matagal na natin itong naririnig, ano, mga kababayan, pero bagong-bagong balita ito. Bagong balita ito. I-search ko na lang, Boss Mike. Pay mura, Search nyo na lang, The Big Five, The Big Five, tapos, episode 1, lagyan nyo ng episode 1. Ito na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Pasok! Pinasisimula na ng Armed Forces Chief ang paghahanda ng Northern Luzon Command sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng China at Taiwan. Binigay ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang direktiba sa 38th anniversary ng Northern Luzon Command o NOLCOM. Ayon kay Browner, kailangan na palawakin ng NOLCOM ang sphere of operations nito dahil maaaring masangkot ang Pilipinas kapag may pagsakop sa Taiwan. Siyempre mga kababayan, nandyan lang sa ating unahan yan. Tandaan nyo yung Basco Batanes at Taiwan, mga kababayan. Sino mga nakapunta na ng Basco Batanes? Press 1 naman dyan sa mga nakapunta. Meron lang akong ikukwento sa inyo kasi 3 beses na ako napunta dyan eh. Sino nakapunta ng Basco Batanes? Sige nga. Press 1 naman dyan. Ayan, si Jack Pati. Yan, si Aichang, si Rosas, si Reynaldo Dasilio, pambansang nanay, Ayan, Benjamin Bernardo, Rensilin. Ito. Ayan, marami. Marami. Hindi ba? Pagka kayo nasa Basco Batanes, buksan nyo yung transistor radio nyo. Yung radio. Maririnig nyo yung alin. Yung balita doon sa Taiwan. In-check, mga kababayan eh. Sa umaga. Mga kababayan. Ang tilaok ng manok, maririnig mo na eh. Ganun lang ho kalapit. Ang Taiwan sa Pilipinas. Nandyan lang ho sa ating ulunan yan. Nandyan lang ho sa ulunan. Ang alin? Ang Taiwan. Sa ulunan natin yan. Batanes, Taiwan na agad. Kaya napakalapit lang ho natin. Napakalapit lang natin. Sa Netherlands daw galing sikit sa labit. Di ba ba? Ngayon, eto, mga kababayan. Pagka nagkaroon ng kaguluhan, hindi ho talaga malayo na madamay tayo. Halimbawa ho, nagpalipad sila ng mga missiles. Baka mamaya, mga kababayan, maligaw yung missiles nila. Alam nyo naman, paggawang China. Lalo't lalo na, hindi pa subok, mga kababayan. Doon sa iba nilang mga produkto, subok na natin yon. Pero eto, mga kababayan, hindi pa nasusubukan. Baka mangyari, mga kababayan, imbis na patungo doon sa Taiwan, pumunta doon sa may Batanes. Huwag naman sana, mga kababayan. Kaya maganda na rin talaga na maghanda. Maghanda ang ating gobyerno sa digmaan na ito kung mangyayari man. At syempre, bilang mga Kristiyano, ayaw natin mangyari yung ganyang kaguluhan sapagkat maraming madadamay. Kapag hindi nakapagtimpi yung mga kaalyado ng Taiwan, kagaya natin, kagaya ng Amerika, kagaya ng Japan, kagaya ng South Korea, at marami pang iba, dyan na ho magkakaroon ng ikatlong pandaigdigang digmaan. Pag nagkampi-kampi na ho, itong mga magkakalyado, yari na, mga kababayan. Eto na. Eto na ang katapusan ng mundo siguro. Diba? Yan mga kababayan, yung katapusan ng mundo. Magliliparan na yung mga wag naman sanang gumamit ng sandatang nuklear. Kapagkat, mga kababayan, napakadelikado. Ayan durugin ng isang bansa niyan eh. Halimbawa ho tayo. Totoo naman, yung mga sinasabi nila na kapag binagsakan tayo ng mga singlalakas ng mga milyon na doble na sabog ng bomba, ubus lahat to.
ubos lahat. Walang matitira. Ano po? Walang matitira. Kaya hindi ho basta-basta papasok ang China din sa digmaan kasi nag-iisip din sila na kapag ginawa nila yon, hindi lang naman yung kalaban ang maapektuhan, pati rin sila maapektuhan. Diba ba? Tuloy. Anya ang NOLCOM ang mangunguna sa paglikas ng 250,000 na Pilipino sa Taiwan sa ganoong sitwasyon. Kita nyo, dami nating mga kababayan dyan sa Taiwan. Sa totoo lang, pag pumunta kayo ng Taiwan, kahit saan kayo magpunta, may makikilala kayo. Kababayan. Oo. Mahalo-halo na dyan. Oo. Ilocano, Panggalato, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, taga Mindanao. Ang dami dyan. Sa totoo lang, ang dami mga kababayan, mga Pilipino dyan sa may Taiwan. Mga nagtatrabaho dyan, grabe ang dami. Kahit saan kayo magpunta, may Pilipino eh. Naidaos ang anniversary ng NOLCOM sa papalapit na balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong buwan sa Northern Luzon. Yan. So kita nyo mga kababayan, di ba kayo nakakahalata na bakit kasama lagi ang Amerika sa mga ginagawang mga exercise na yan? Siyempre mga kababayan, kaalyado natin yan. Kailangan, kahit na pasimple, pasikreto, tayo sinusuportahan. Di ba mga kababayan? Tuloy. Ito pong iteration natin ng balikatan exercise is now the full battle test. No? Full battle test. We are now testing all of the plans, all of the doctrines, all of the procedures that Teka muna. Ipapaliwanag ko lang at maraming nalilito kay AFP Chief Browner at saka kay Tariela. Magkaiba po sila. Yung isa Commodore ng Navy. Ito naman, AFP Chief, magkamukha lang silang dalawa. Kaya yung iba nating mga kababayan, nalilito sa kanila. Nalilito sa dalawa na yan eh. Hindi minsan alam kung sino si Tariela at si Browner. Si Browner po AFP Chief Browner, itong nagsasalita. we have developed in the past years, and this year we are going to test them. It's very important that we prepare for any eventuality. Una nang pinaghanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Army noong nakaraang taon sa mga external threat dahil anya area of interest ng China ang bansa. Di ba? Mga kababayan, alam niyo yan. Alam naman natin na nakaamba talaga kasi ito naman China. Naman wala kayong kapanapnukan. Dito mo mapnukan. Pati ba naman yung Taiwan na nahimik na isang lahi lang kayo. Pero di ba meron kayong mga kwento, meron kayong istorya na hindi kayo magkasundo. Kaya nga sila napunta dyan sa Taiwan napakaliit na nga ng bansa na yan. Pinagnanasahan pa. Di po ba para sa katahimikan ng bansa, bakit hindi na lang hayaan mga kababayan na hayaan na lang. Taiwan ka na. Diba? China kami. Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo ba? Nasa lawak ng nasasakupan ng China kasi, halos wala pa sa kalahati yung nagagamit nila. Bakit mga kababayan kanyo? Yung ibang parte kasi ng China, disyerto. Yung ibang parte naman mga kababayan, nagyeyelo. Kaya walang mabuhay. Hindi ka makapagtanim, hindi ka makapagsaka. At mga kababayan, anong gagawin mo nga naman sa disyerto? At kakapraso lang yung kanilang yung kanilang katubigan. Kaya nga etong ating mga sakop diyan sa West Philippine Sea, pilit nilang inaagaw. Di mo ba? So mga kababayan, alam niyo na po ba yung isang chismis ko? Naku! Sino ito? Ito hulaan ninyo. Sino itong dating presidente? Dating presidente, hindi ko babanggitin kung babae o lalaki. Kasi pagka binanggit ko, alam nyo na kagad. Sino itong dating presidente
na sabi ng iba'y kinakarma na. Dahil daw mga kababayan, yung kanyang asawa at anak, abay, kinakadyot mga kababayan ng malubhang karamdaman. Alam nyo yon mga kababayan, maingay talaga si Jen Angeles, ha? Oo. Oh, di ba? Grabe naman. Ang bilis naman. Oh. Kinakadyot ho ng malubhang karamdaman at kailangan dalhin pa sa ibang bansa para magpagamot. Yung isa naman mga kababayan, nako, may cancer. Oo. Alam nyo mga kababayan, sabi nga nila, anuman ang ginawa mo masama sa kapwa mo, kung hindi man sa'yo, sisingilin ni bro, ay sisingilin sa anak mo o sa asawa mo. Diba? Kaya nga lagi ko, kayo sa akin kayo makinig. Lagi ko kayo sinasabi ito, matuto po tayong makontento sa kung ano yung meron tayo. Kapag ka po tayo ay sapat-sapat, yung ating tinatamasang blessing, magpasalamat tayo ng sobra-sobra. Sapagkat mga kababayan, okay na yan. Ang kamahalaga, lahat ng membro ng pamilya, malulusog, walang may sakit, okay na po yan. Dahil ako'y naniniwala na ang tunay na kayamanan ay kalusugan. Marami ka nga ang pera, hindi ka naman makakain ng gusto mo. Hindi ka na makakilos, hindi ka na makapunta ng gusto mong pasyalan. Hindi ka na makapag-swimming. Hindi ka na makapaglakad-lakad sa mga magagandang tanawin. Anong silbi ng dami ng pera? Kita nyo mga kababayan, kaya okay lang ho yung sapat-sapat. Sabi ko nga sa inyo, parang buffet yan. Kumuha kayo ng isang plato, abay isang damakmak, pinuno nyo. May ulo pa yung plato nyo. Punong-puno ng pagkain. Pagkatapos nun, pinipilit yung ubusin, pero may hangganan ng kabusugan. May hangganan lang kung gaano karami yung ipapasok natin pagkain sa ating mga tiyan. Ano nangyari? Doon sa mga pagkain na kinuha nyo, masasayang lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga pagkain na kinuha nyo, imbis na makakain pa ng ibang tao, ibang kapwa natin, abay, wala na. Bakit? Swapang kayo eh. O, parang sila, di ba? Parang sila Digong, sila Gloria, mga swapang. Ayan, ano nangyayari? Ano ngayon? Yung mga pera nyo, yung kayamanan nyo, saan pupunta? Kahit pa, di ba? Kahit pa sinong pinakadalubhasa, kapag kasiningil kayo ni bro, katapusan nyo na ito. Kaya maniwala kayo mga kababayan, dapat po tayo, matuto po tayong makontento. At kung may gusto po tayo, pagtrabahuan natin at lumaban tayo ng parehas. Nang sa ganon, galing kay bro, kalugod-lugod ito, ipag-bless kayong lahat. Oo. Di ba? Yun po ang mahalaga dyan. Kaya mga kababayan, magkita-kita po tayo bukas ulit. At huwag niyong kakalimutan yung ating mga upload. At kapag ano po mga kababayan, iniisip ko, yung mga hindi nakakapanood ng mga live natin, abay merong replay Mukhang masaya yun eh. Para nakakasama niyo ako pagka nanonood ako, ay nanonood tayo ng replay, nanonood din ako. Pag nanonood kayo ng replay, nandoon din ako, nanonood. Abay, pati ko, natatawa ako sa sarili ko. Masaya pala yun, mga kababayan, masaya. Oo. So mga kababayan, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagsubaybay, pagsama at pakikinig ngayong gabi. Opo unang araw ng Abril, taong 2025. Nako, mga kababayan, ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon, mga kababayan. Minsan, maalala nyo na lang yung inyong kabataan. Pero tsaka na natin yan tatalakayin kasi baka humaba pa ito. Masaya minsan kasi pinag-uusapan yung mga kabataan natin eh. Bakit? Abay, mangingiti na lang kayo bigla nang hindi nyo namamalayan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin
para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.